Turo to kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan ang acting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si digong nag-aagaw buhay. Oh, di ba? Ganyan mag-content yan, yung binaril na babae. Merong isang binaril na babae, ito yon, oh. Binaril sa ulo. Oh, pinagtatawanan ba natin? Medyo. Bakit mo hindi pagtatawanan? Kasi ganito. Oh, ganito, putulin ko lang tong video na to, ha. Nung nakita ko yun, nalungkot ako eh. Nalungkot din ako, sabi ko, kasi siyempre kasama natin sa industriya. Although, ang ginagawa nito hindi na vlogging, ginagawa nito trolling na eh. Oh, hindi naman siya nagko-content eh, nang matino. Lahat naman ng content niya fake news eh. Oo, lahat naman puro pambababoy lang, minumura. Kasi minumura lang niya paulit-ulit si Inday, si Baste, si Pulong, si Pangulong Duterte. Wala na siyang ibang minumura. Yun lang. O, tsaka sila Robin. Basta anyone connected to the Dutertes, mumura-murahin. As in, mumurahin lang ng walang dahilan. As in, walang dahilan, walang topic. Basta mumurahin lang nila. Putangin na mo, Inday Sara. Putangin na mo, Pangulong Duterte. Oh, putangin, tatay nyo karton. Ganun lang sila. As in, ganun lang sila. So, syempre tayo, nalungkot tayo noong pinadala si Pangulong Duterte sa ibang bansa at ikinulong. Nalungkot tayo. Oh, pinagtatawanan nila yung lungkot natin. Oh, pinagtatawanan nila yung lungkot natin. Nagalit ba tayo sa kanila? Tangina ninyo. Mga wala kayong puso. Oh, hindi ba? Hindi tayo nagalit. Bagkos, pinakita natin sa kanila, mga ulul. Matapang tayo na hinarap natin yung pangkukupal nila. Oh, ngayon, bumaliktad ang gulong ng buhay. Oh, nakita ko na binaril. Di ako una naniwala kasi sabi ko mga fake news peddler to eh. The boy who cried wolf. Oh, alam ko mga fake news peddler to, mga buwaka ng ina nito. So, sabi ko hindi totoo yan. Hindi ako maniniwala sa mga nakikita ko diyan hangga't di lumalabas sa media. Ay lumabas sa media na binaril pala talaga sa mukha ito. Oh, binaril sa mukha, binaril sa ulo, pati yung kanyang juwa. Oh. Ngayon, maawa sana ako. Putang ina, nakita ko yung mga post ng mga kasamahan niyang fake news peddler. Tangina, sinisisi kay Inday. Ha? Ba't pag-aaksaya ng panahon ni Inday yan? Papatay lang ng tao si Inday. Bakit yan pa? Hindi na lang yung kaaway niya si Bongbong tsaka si Martin Romualdez. Yun yung pinagbantaan niya. Sabi nila. Oh, bakit hindi yun na namatay? Bakit ito pa? Tangina, sino ba ito? Ano ba nito? Napaka-Nobel ba na tao nito? Ito ba, pag pinatay mo to, mawawala ang paghihirap ng Pilipinas? Tangina, mababawasan lang yung mga sumisinghot ng matitinong hangin natin dahil masasamang hangin lang naman inilalabas ng mga putang ina nito eh. Oh, hindi ba? Oh. Ngayon, nung nakita ko na ginagago na naman nila, pati ba naman pagkamatay nitong tao na to, maaawa ka na sana eh. Kaya lang, isinisisi na naman sa mga Duterte. Oo, na kesyo, may listahan daw sila ng mga papatayin. Puta, may listahan pala kayo ng mga papatayin eh. Bakit hindi nyo pinablatter para hindi sana namatay ito? O so gumagawa na naman yung mga vlogger nila ng sitwasyon, gumagawa na naman sila ng mga pag-uusapan para maisisi kay kay Inday Sara. Ngayon, pwede na naman ito na magamit sa impeachment na, kita mo? Yung bumabanat sa kanya, namatay na. Putangin ng buti sana kung lahat kayo namatay. Hindi. Isa lang naman, dadalawa lang naman. One life is too many, sabi nga nila. But then again, yung klase ng buhay na namatay, putsang inan yan, ganito ang ginagawa sa kanya nung siya'y buhay pa, ha? Ganito yung ginagawa niya. Mambalahura sa mga Duterte. Sinasabi niya, gusto daw niya mag-agaw buhay si Duterte. Anong nangyari sa'yo ngayon? Wala nang buhay. Nga. Nga. Tuloy pa natin sinasabi niya rito. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Na pangit pa ugali. Maawa ka dyan. Maawa ka sa ganyan tao. Hindi ba? Tanongin yung sarili nyo. Baka sabihin nyo, ito naman grabe naman to si Boss Dada, patay na kinontent pa. Oo. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, sa impyerno din naman mapupunta yan. Pagdating sa impyerno, putang ina, susunog-sunugin araw-araw yan, mayat-maya. Susunog-sunugin yung mukha niyan, papasupasuin ng bagay yan. Gano'n na mangyayari dyan. So, dapat ba natin pinag-uusap? Para magsilbing aral sa mga putang na mga kasamahan nito na ganitong mga ugali na hindi na kayo nagko-content. Okay man lang na ipagtanggol nila si Bongbong. Okay man lang yun Si Bongbong ang pinakamagaling sa buong mundo. Napagawa ni Bongbong Marcos ito. Sa sobrang galing niya, pwede na siya magtayo ng sarili niyang planeta. May sarili siyang mundo. Sa sobrang galing niya, may sarili siyang mundo. Di ba? Okay man lang yun. Maglabanan tayo ng ganyan. Si Pangulong Duterte, nung siya'y mayor, siya'y ganito, ganyan. Yung si Inday Sara, ganito, ganyan. Pero yung, putsang ina, gusto mo mamatay yung tao dahil sa walang kadahilanan. Basta gusto mo lang mamatay siya.
Oh, putya tama ba 'yon? Oh, tapos ngayon kapag namatay ka, binalik-balikan nito. Kasi sabi ko kasi marami mga tao pag namatay, narinig ko lagi 'yan. Bumabait lang ang tao pag namatay. Paano? Paano? Pag na ano, alam mo mabait 'yan. Mabait 'yan eh. Oh, lahat ng namatay ganun yung maririnig mong mga kwento ng mga nasa lama, yung bait pa naman 'yan, sayang. Pero wag ka. Oh, wag ka. Putya kina nung buhay pa 'yan, putya hindi siya nababaitan doon. Nung namatay na lang, yung awa niya, naging mabait na yung tao. Pero ito, hindi. Walang bait ito. Oo, parang nasiraan ng bait itong babae na to, diretso. Masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Na, hindi kami nasasatisfied ba? Hindi raw sila nasasatisfied. Gusto nila agaw buhay si Pangulo. Tapos sasabihin nila, pinagtatawanan ng mga DDS, pinagtatawanan din. Oo, tuwan-tuwa kami ngayon. Pantakin mo nawala ng isang tarantado sa social media. Nawala ng isang balasuba sa social media. Di ka ba naman matutuwa niya? Ang toxic na ng social media, putang ina, ganito pang mukha mo. Okay man sana. Kung kamukha siya ni Ivana Alawi, tas gumaganyan siya, okay lang. Pero kung ganyan na mukha mo, putang ina, sama pa ng ugali mo. Sa impyerno ka talaga mapupunta, walang ganitong mukha sa langit, bawal to eh. Kahit mabait siguro ito, pag pumunta to sa langit, sasabihin ni San Pedro, pangit ka, bawal ka rito. Oo, pangit ka. Kasi alam mo, ang tao pumapangit. Alam mo kung bakit? Sobrang sama ng niyan, sobrang sama ng espiritu niya, ng kalooban niya. Kaya yung nagmamanifest sa mukha niya, sabi ko nga sa inyo, at this point in time, pagkapangit ka pa rin, with all the science, hindi na kayang pagandahin ng science mukha mo, puta budhi mo na yan. Oo, espiritu, kaluluwa mo na yan. Kapag pangit ka pa rin, sa dami ng beauty products, andyan na yung Chinchansu, andyan na yung Eskinol, Maxipil, andyan na yung Everbilena. O tiyang ina, namatay na yung may-ari ng Everbilena, kakagawa ng pampaganda para sa'yo. Pangit ka pa rin. Pucha, maniwala ka. Oo, ano mo na yan? Budhi mo na yan. Kaluluwa mo na yung pangit. Kaya nagmamanifest sa mukha mo. Ito, itsura pa lang nito. Puchang ina yan. Nagpatangos nga ng ilong to. Kala ko nagpatangos ng ilong to para, para gumanda siya. Yung pala, nagpatangos ng ilong para maraming bulak malagay eh. Oh, sarap. Masarap tong pakiramdam na to, sabi ko sa inyo. Kasi grabe, ilang taon na ginaganito nila si Pangulo. At saka sagad. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong, namumura ko yan dahil sa katangahan niya. Si Bongbong, namumura ko dahil sa pagnanakaw niya. Pero, putsang ina, ako, nagdadasal din ako na, putsang ina, last na tulog niya na ngayong gabi. Hindi na siya magising. Pero, putsa, ano naman yun? Out of anger. Oh, dahil nga sa mga pagbibilital niya sa problema ng mga Pilipino. Pero ito, iba eh. Iba eh, di mo alam kung saan nanggagaling yung galit eh. Oh, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung galit. Diretso. Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few moments later. Ayun. Aray, a few moments later, putang ina niyan, siya ang nawalan ng buhay. Gusto niya mag-agaw buhay si Pangulong Duterte, siya ngayon ang isinugod sa morgue. Oh, tang ina niyo, buhay pa kayo? Oh. Baka naman gawin niyo pa ako suspect dyan, ha? Ano gawing suspect dyan? Unang-una sa lahat, pakialam ko naman dyan. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga magpakabait na kayo. O, kayong mga vlogger na mga bayaran ng administrasyon na hindi na kayo nakakatulong sa administrasyon ninyo. Putsang ina ninyo, naninira na lang kayo ng kapwa ninyo. Tigin nyo na yan. Ito pa isa. Tatay mong karton. Oy. Tatay mong karton. Tatay mong karton. Lalagay sa garapon na nagarapon. Oh, tatay mo karton daw. Oo, ilalagay daw sa garapon. Oh, di ba? Oh. Sumayaw ba kami ng ganyan para sabihin na si Bongbong tanga? Mamatay ka na. Wala naman kaming ganyan pagka nag-i-speech siya, pinapahiya niya ang mga Pilipino, doon lang. Nagre-react lang tayo sa mga balita. Pero yung gagawa ka, yung gigising ka ng umaga, iisip ka ng konsepto para asarin yung mga followers ni Duterte at saka asarin ng mga Duterte, balahurain ng mga Duterte. O ngayon, natatawa yung mga Duterte supporter sa'yo na namatay ka. O, hindi ba yan ang gusto mo asarin sila? O, yun. Yun yung matagal mo nang pang-aasar sa kanila, yun yung pagtatawa nila sa'yo ngayon. O, sino ngayon ang nasa karton? O, tatay mo karton. Bakit ba lumabas yung tatay mo karton? Kasi si Pangulong Duterte, standy siya sa sa dahig. Yung karton, di ba?
na nakaprint yung kanyang mukha. Oh. Tapos papapicture yung mga tao. Sabi ko kasi mabuti pa kay PRRD eh. Stand-in na lang may nagpapapicture pa kay Bongbong. Putang ina. Buhay na tao yan pero walang lumalapit sa kanya eh. Oh, so ilalagay daw sa garapon. Oh, ibig sabihin i-cremate. Oh, kasi yan ang sabi ni Inday Sara eh. If he dies, gusto daw niya i-cremate siya. Oh, so ilalagay daw sa garapon. So she's celebrating it. She made a dance move about it. Made a video and made money dahil sa video na yan. Oh, ang problema, siya nakalagay ngayon sa kahon. Yung kahon ni hindi mabuksan kasi butas yung mukha niya. Yan. Karma. Ang tawag dyan, ang gaba, dili magsaba, ang tawag dyan, karma. Oh, karma is a bitch. Oh, ito pa isa. Ito matindi. Eto na nga bang sinasabi ko mga minamahal? Wala na. Eto na mukhang pasuko na si Digong. Umaatras na sa laban ng kanyang sinemonya. Mo talaga Sara Duterte. Ano naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang kinarir mo. Sang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagtatravel, Pag nanakaw na, panggagancho pa. Tangina, pangit na tanga pa eh. gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong Tokang. Hindi naman kanya yung tokang eh. Ano mo ganyan kabobo yung mga yan? Pucha, ito ang kalibre ng mga ginojos, ng mga vlogger, ng mga BBF supporter. Bobo. Tanga. Sabi ko nga sa inyo, marami talagang namatay na manghihinayang ka. Puta, ito, natuwa ka eh. Mas mataki mo, nabawasan. Oo, yung hangin man natin, limitado yan. Sinisinghot yan ng mga matitinong tao. Ang taki mo ganito kabobo, sinisinghot yung parehas na hangin na sinisinghot natin, sayang. Sayang. Oh, kaya yan, hindi na pinahinga. makalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Oh, nagpalaglag ng bata. Imagine mo, ganyang ang kalibre, ang quality ng mga vlogger ni Bongbong. Wala silang mahanap sa mga Duterte na pwede nilang ulit-ulitin para siraan ng mga kredibilidad ng mga Duterte. Ganitong ginagawa nila. Pumupunta daw si Inday Sara sa dahig para magpalaglag. Gago, ang dami dito. Ang dami kumadrona dito. Bakit pupunta ka pa sa dahig? Ang mahal-mahal ng pamasahe doon para magpalaglag. Eh, ang nakakatawa pa nito, araw-araw nakikita mo si Inday Sara doon sa Hig. Kung isang linggo siya doon, isang linggo siyang nagpapa-interview. Asan doon yung magpapalaglag si Inday? Tangina to mga to, palibasa hindi pa nakalabas ng mga bansa itong mga to eh. Hindi, nakapunta na pala ng China itong mga pangit na to. Pero hindi pa to nakakapunta ng mga bansa na may mga malulupit na mga visa eh. O yung may mga powerful na mga visa. Hindi pa nakakapunta itong mga to, kaya putay na hindi nila alam kung ano yung mga pinagsasabi nila eh. Ano pa? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? O, diba? Yun ang ano nila eh, kung totoo man to. Sinisiraan mo yung tao, tapos kung totoo man to. Di mo pala alam kung totoo eh, tapos kino-content mo. Tanga ka pala talaga eh. Eh, dapat lang pala talaga mamatay to eh. Eh, ganito pala ang quality ng sabi ko sa inyo, hindi ko pinapanood tong mga to eh. Nagkaroon lang ako ng interest. Panoorin itong mga ulol na ito nung lumalabas na sa social media yung kanilang mga yung kanilang mga pinaggagawa eh. Kasi na ganito pala tong tao na to. Lagi daw tayong kino-content nito. Lagi daw tayong kinukutsa nito si Banat Bay, yung Banatero, si Pastor Kibuloy, grabe kung babuyin daw nito. Iglesia ni Cristo, grabe kung pagmumurahin nito. Oh, ayan. Ano nangyari? Ang problema niyan, yung pari mo, baka ni isang pari, walang pumunta sa'yo kung katoliko ka. Ang problema niyan, putang ina, doon sa impyerno. O, nandoon pa yung ibang mga pari nyo. O, doon ka na mangumpisal. Mainit ba dyan? Mainit sa baba. Ay, hindi, sabi nila 40 days bago siya pumunta doon sa kung saan siya dapat pumunta. O, samantalahin mo na, umikot-ikot ka na, mag-mega mall ka na. Pumunta ka na kung saan-saan. Kasi pagka hinigop ka na ng impyerno, puta, wala nang labasan yun. Habang panahon. O, sabi ko, dito sa mundong ibabaw, 70 years lang ang buhay mo. 70 taon. Pag lumagpas ka doon, ano na yan? Bonus na yan. O, palakpakan na yan kada araw na gumigising ka. Bonus na yan. Kung umabot ka 80, hay, salamat. Kung umabot ka 90, ang galing. Kung umabot ka 100, may pera ka pa. Oo, so 30 years na yung bonus na ibinigay sa'yo. Jackpot ka na. O, kailangan talaga, ang ginagawa, sinasamantala mo yan, tsaka sa mga huling panahon ng buhay mo, kailangan mahanap mo na ang Panginoon at mag-repent ka na. Dahil kapag hindi ka nag-repent, pagdating mo dun sa, i-judge ka na, ayan na nga, yung huling hininga mo na. At hindi nila nakita na nag-repent ka, hindi mo pwedeng pikein yun. Hindi ka pwedeng pumunta ng recto para kumuha ka ng clearance.
o ng certificate, ng peking certificate na nag-repent ka. Hindi Kailangan, bago ka mamatay, kailangan nag-repent ka na para at least kahit na papaano, yung kaluluwa mo may salba na. Ibig ko sabihin, mga bossing, yung sarap ng buhay mo rito sa mundo, ano yan? Pansamantala lang yan. Pahiram lang sa atin yan. Yan yung entrance mo papunta kung saan ka nararapat. Dalawa man lang ang meron tayo pupuntahan. Langit at saka lupa. Kaya nga may laro Langit, lupa, imperno. Walang purgatorio. Wala pong purgatorio. Sabi nung magaling na pastor na nakausap ko, wala daw purgatorio. Yung purgatorio, ginawa lang daw yan. Para pagkakitaan. Pero walang purgatorio. Langit at lupa lang. Yun lang ang pupuntahan mo. Wala nang iba. At yun ang buhay mo talaga. Eternal yun. Walang katapusan. Kung sa mundong ibabaw, 70 years yung lifespan mo, pag lumagpas ka doon, bonus, pero lahat tayo ang pupuntahan natin, kamatayan, di ba? Walang immortal na tao. Lahat tayo mapupunta sa kamatayan. So, kahit anong daming perang pagkukunin mo, hindi nun kayang i-extend ang buhay mo. Kahit gaano ka-powerful sa politika, hindi nun kayang i-extend ang buhay mo. Pag hanggang dito ka lang. Bakit binigyan niya ng katapusan? Kasi binigyan ka ng mahabang panahon para ayusin mo yung sarili mo. Para maging karapat-dapat ka sa kaharian ng Panginoon. Pastor Dada. Binigyan ka ng mahabang panahon, 70 years to correct or at least man lang maging katanggap-tanggap ka. Meron kang ganong kahabang panahon. Para maging katanggap-tanggap ka doon. Pagdating mo doon, hindi ka naging katanggap-tanggap dahil hindi ka nag-repent. Hindi mo sinunod yung yung kanyang nais, yung kanyang way of life, naging ganito kang tao. Naging kang si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at yung mga ganid sa pera na mga politiko. Saan ka pupunta? Doon ka sa impyerno. Sabi ko nga sa inyo, habang panahon yun. Kaya natin pinaghihirapan yung ating kaluluwa na linisin sa mundong ibabaw. Kasi pagdating mo doon, wala nang hirap doon, 'di ba? Lagi ko kinukwento sa inyo, libre siomai doon. Libre kikiam, yung 20 pesos na kilo ng bigas na problema natin dito. Libre doon. Kung ano gusto mong kainin, cereal. Gusto mo magkanin ka mula umaga, tanghali, gabi, kumain ka ng crispy pata. 3 beses ang araw, gusto mo, lahat ng karne kainin mo. Pagdating mo doon sa langit, di ka na ma-high blood doon. Wala nang sakit doon. Wala na. Pagdating mo doon, matiwasay ka. Sabi ko sa inyo, kung anong oras mo gustong dumumi, makakadumi ka doon. Hindi ka na mahihirapan, walang almoranas doon. Lahat ng tao doon, walang mga putok. Mababango ang mga tao doon. As in, ang halimuyak doon, parang mga milyong-milyong mga rosas, ganun ang amoy. Kahit di ka mag-toothbrush doon, di bumabaho bibig mo. Tsaka di ka nagkakatigyawat doon sa langit. Talagang lahat ng maisip mong maganda, hangarin mo sa buhay mo, kotse, helicopter, jet, lahat ng gusto mo, nandoon lahat yun. Kaya nga, pinahihirapan ka dito sa mundo para linisin mo lahat ng mga nakikita mong temptations, hindi ba? Kapag ganyan, sa loob ng 70 years, parang itong mundo na to, kulungan to eh. Para itong preso, na kapag lumaya ka dito, yung paglaya mo dito, tegi ka, pag lumaya ka dito, yun na yung yun na yung kung saan ka ng destinasyon mapupunta. Sa kaginhawaan ba o sa kahirapan? Pagdating mo dun sa langit, lahat yun. Lahat yun, lahat. Siyempre, bawal dun yung mga lunya, hindi pwede yun dun. Yung mga naiisip mo lang na lahat ng mga gusto mong makuha na hindi mo nakuha nung ikaw ay kasi ba naman mga material na bagay, ginto, diamante. Gusto mo, pati butas ng ng mata mo, palagyan mo ng diamante doon sa langit, lahat yun. Sabi nga nila, ang nilalakaran mo daw doon ay ginto. Ang mo daw doon, ang dingding daw doon ay mga diamante, emerald, lahat ng mamamahal, ruby. Lahat ng mamahaling mga bato. Yung mga bahay daw doon, antitindi, yung mga doorknob, kung gusto mo kasing laki ng nyug na diamante, yung doorknob mo, walang problema. Yung chandelier mo, hindi lang salamin, talagang mga diamante. Maniwala, hindi mo lang maisanla yun. Kasi wala namang pawn shop doon. Yaman mo na yun eh. Yun yung yaman na ininvest mo sa iyong paglilinis, sa iyong pagkatao dito. Pagdating mo doon, aanihin mo lahat yun. Eto na yung kabaliktaran. Kapag ikaw, ang sarap ng buhay mo rito, 70 years, kala mo wala kang katapusan, 100 years old. Akala mo hindi ka mamamatay, para kasi Enrile, di ba? Immortal ako, puta, panahon pa ng mga dinosaur, nandiyan na ako hanggang ngayon, hindi ako mamatay-matay. Yung pala, binibigyan ka lang ng pagkakataon, binigyan ka pa ng mahabang buhay para i-correct mo yung mga pagkakamali mo, hindi mo ginawa. Ayun ngayon, patay, ayaman mo. Tapos biglang sabi ng hanggang bukas ka na lang, ha?
Magbabayad ako kahit ilang bilyon. Ang dami kong pera, oh. Kailangan gastusin ko yan. Hindi na, hanggang bukas ka na nga lang. Hindi mo kaya ubusin yan sa isang araw. Ang ganun ba? Paano gagawin ko dyan? Ayun na nga. Hanggang bukas ka na lang. O sa pagkamatay mo, pagdating mo, naharap ka kay Lucifer. Wala kang damit. Putsang ina, lahat ng mga mamahalin mong damit, Gucci, Prada, o mga Louis Vuitton na mga damit mo, yung mga damit mong matitindi. Yung mga relos mo, wala nang oras dito. Sabi, tanggalin mo na yan. Yung mga Jacob & Co mo, yung mga Richard Mille mo, alisin mo na yan. Hindi mo yan madadala sa impyerno. Dito, walang oras. Laging madilim dito, laging gabi. Kasi doon sa langit, laging umaga ron. Dito, laging gabi. Ang nagpapaliwanag lang dito sa lugar natin, yung apoy. So dito kali-kali ka, mainit. Nasa entrance ka pa lang, pinapawisan ka na. Huwag kang mag-alala, yung init na yan, walang humpay yan. At hindi ka nasasanay. Pag swimming ka na, itutulak ka na ngayon doon sa kumukulong asupre. Aray, ang sakit. Hindi ka nasasanay. Araw-araw sa tuwing lulusong ka doon, masakit. At hindi lang yan 70 years. Hindi lang yan 100 years. Eternal yan. Buong panahon yan. Walang katapusan. Forever. Kung dito sa mundong ibabaw, walang forever. Sa mundong ilalim, meron. Forever, ganun ang buhay mo ron. Patay ka ngayon, Mima. Doon ka sa impyerno pupunta. Patay ka. Kahit anong tapang mo doon, kahit anong pang fake news mo doon, kahit i-fake news mo si Lucifer, wala siyang pake. Kahit anong chismis ang ikalat mo doon tungkol sa kanya, wala siyang pakialam. Putay na araw-araw ka mag-swimming doon sa apoy. Dahil dyan sa mga ganyang pinaggagawa ninyo. Kaya mag-repent kayo, ha? Kayong mga kasamahan nito, mag-repent kayo. Kung namatay itong tao na ito dahil sa kung anumang dahilan kay away, kasi binubugbog pala to ng ex niya eh. Sinampahan niya na pala ng kaso yung ex niya. So kung sinasaktan siya ng ex niya at hinahunting siya ng ex niya, pwedeng yung ex niya nagpapatay sa kanya, pwede. O kaya, pwede nga rin yung asawa niya. O kaya, pwedeng kamag-anak niya. Maraming anggulo. Hindi pa naman natin alam, iniimbestigahan pa lang. Ang problema, isinisi nyo na kagad sa mga Duterte eh. Tangina, ano naman paki ni Inday dyan? Sabi ko nga sa inyo, araw-araw binabanatan si Inday nito. Ako, si Banat Bayat, kung sino pa sa Banateros, binabanatan din ito. Pinanood namin to, hindi. Paki namin dyan. Binabanatan ka na nga, panunuorin mo pa. Di ba? Binabanatan ka, wag mong pakinggan, hindi ka masasaktan kasi hindi mo alam kung ano yung mga pinagsasabi niya sa'yo. Kung may tao na magsabi sa akin, sabi ni Mima ganito ka, pakay ko. Kung bad trip ka sa sinabi niya, bahala ka sa buhay mo. Wag mo na iparating sa akin niya kasi hindi ako interesado. Interesado lang ako sa mga bagay na may matutulong sa buhay ko. Pero yung mga paninira ng mga putang ina mga vlogger na yan sa akin, wala akong pake. Hindi naman ako ang main character dito. Hindi ako problema ng bayang Pilipinas. Ang problema ng bayang Pilipinas, si Bongbong Marcos eh. So focus ako dun. Di ba? Focus ako dun. Hindi na ako kung saan pupunta. Nakita mo ako na bumabanat sa mga vlogger. Ngayon lang man ako nag-content ng mga vlogger. Bihirang-bihira yan. Bihirang-bihira, pinagbibigyan ko lang kayo. Pero itong aling na to, nakikita mo, pare-parehas sila ng pati media, anti-Duterte vlogger. Media to anti-Duterte vlogger. Shot dead. Na parang, kasalanan naman ng mga Duterte yan. Kaya we need to fight back. Kasi kung namatay ito at nanahimik sila, pinabayaan nila yung investigasyon, baka rest in peace yung post natin. Pero hindi eh. Hanggang sa kamatayan nito, ginagamit nyo pa yung pagkamatay niya para siraan ng mga Duterte. Putang ina nyo, hindi kami papayag. Papalag kami dyan. Bakit kami tuwan-tuwa? Kasi gago kayo eh. Hindi naman kami natuwa na namatayan. Natuwa kami, pinagtatawanan namin yung kamatayan niya dahil putang ina, ginagamit nyo, pinagkakapirahan nyo pa, isisisi nyo pa. Sa mga Duterte, tas may mga vlog pa sila na, dalawa na yung namatay. Dalawa na pala, hindi nga namin alam, dalawa na eh. Kasi wala kaming pakialam eh. Ang dami namamatay sa Pilipinas eh. Wala kaming kaalam-alam. So gusto niyo maapektuhan kami diyan. Totoo nga naman yung sinasabi, di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan, oo. Sinapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para Na, di ba? Paniwala, ang dami naniwala sa kanya diyan. Ganyan ang mga satanas. Sabi ko nga sa inyo, gagamitin ng satanas ang lahat para makapanlinlang lang. So ito, ginamit to ni satanas para magalit kayo sa mga Duterte. Mantakin mo, meron daw siyang kabimbangan na nabuo tapos pina-abort. Saan galing? Saan galing yun? Wala lang, naisip niya lang. Wala lang siya maisip na content nung araw na yun. Gusto ko siraan si Inday. Ang hirap naman kasi pikunin ni Inday. Mantakin mo, araw-araw ginaganyan si Inday. Hindi siya pinapansin. Lalalaan niya ng lalalaan yung kwento niya. Baka sakaling pansinin siya. Iba nakapansin sa kanya eh. Sino? Si Kamatayan. Tangina, sumusobra na to Kapag pinabayaan ko pa mabuhay ng 1 taon to, baka ito na maghari sa impyerno
Kunin na natin to. Gawin na nating alipin. Kulang ng mga mukhang katulong doon sa impyerno. Kunin na natin to. Oh. Takayin mo ganyan yung mga istorya niya. Oh, gusto niyo maawa dyan? Maawa ka ba dyan? Abort mo. Tingnan niyo naman yan, oh. Kung totoo man. Kung totoo. Kaya ka mayat pumupunta ng ibang bansa. Kasi nagpalaglag ka. Ito, gusto namin itong malaman. Totoo ba itong kumakalat na balitang to? Kasi ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa Ayaw daw niya manira. Ayaw daw niya manira. Hindi ka naman sumasagot. Ano sabi niya? Hindi ka naman sumasagot. impeachment. Oh, hindi ka naman daw sumasagot sa impeachment. Kaya ayaw daw niya manira. Tangina niya. Anong ginagawa mo na to? Binibuild up mo siya. That's how stupid etong mga vlogger ni Bongbong Marcos. And if you watch them, this is the quality of information you're going to get from them. Napatawag tong mga to ng NBI? Hindi. Itong mga pinagsasabi nila na ito, pinaimbestigahan ba ng NBI ito? Hindi. Why? Bakit ang pinapatawag sa NBI, kami? Sa Congress, bakit ang pinapatawag kami? Tingnan nyo, ginanyan ba namin si Bongbong? Ever? At least ako hindi Yung, di ba, ang dami lumabas na mga videos na si Bongbong daw ganito, bakla, chumuchupa, ganyan. Nagpapatira sa puwet. Di ba may mga ganong mga video? Hindi ko sinakyan yun kasi ayoko nung ganon. Ayoko nung gano'n, pag wala akong ebidensya, hindi ako mag-aano. Ngayon, may mga videos na lumabas, yung pasinghot-singhot, di ko rin tinatch yun Kasi nga, miski ako hindi ako convinced na legit yun pero hindi naman ako expert. I'm not saying it's not legit. I'm also not saying it's legit. Pero ayaw kong gamitin yung ang daming content Matalino ako, alam ko matalino ako. Ang dami kong pwedeng pag-usapan. Tingnan mo, ilang minuto na tayo, mag-isang oras na tayo. 'Di ba? So kaya ko naman magdiskurso kahit araw-araw Hindi ko lang, wag lang akong gagawa ng fake news. Fake news peddler ako, pero ayaw kong gumawa ng fake news. Yung ako ang gagawa ng fake news. Ibabalita ko yung fake news. Saklap. Ay, di ba? Mantakin mo, ganito ang kalibre ng utak tapos binabayaran. Ang masaklap nito, pera ng taong bayan yung pinambabayad sa mga ganitong klase ng mga tao. Imagine, pwede ba tayo dyan? Sabi ko nga sa inyo, kung ako pupunta ng kabilang kampo, putya, baka ako pinakamagaling dyan. Walang ganito dyan. Walang banat by level dyan. Lahat ng level ng mga tao dyan, ang papangit pa. Yun, doon pa lang, di na ako qualified ang gwapo ko kaya. Sabi ng mama ko, di ba? Pinagtawanan tuloy siya ni Bugres. Yan, so ito lang yan Kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung anong ginawa mo sa mundo, yun ang kahihinatnan mo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay